Siya nagkakarga dito. Kanya-kanyang karga rito. Pero dati, nung hindi pa nagpa-pandemic, yung mga ilang gasolinahan dito, merong gasoline boy, kaya nasa sakayan ka lang din. Sila na nagkakarga. Simula nung nag-pandemic, lahat na. Wala nang gasoline boy. Lahat ng driver siya magagasolina sa sakayan mo. Yan, ganito ang style ngayon dito. Yan, nandito na yung asawa ko. Yan, pipindot na ganyan. Siya maglalagay. Kaya gasolina yan. Yan. Kanya-kanyang gasolina rito. Kanya-kanyang karga rito. Hintayin mo lang mapuno. Hello, magandang gabi sa inyo mga kabayan dito sa Montreal. At magandang dyan sa Pilipinas. At ito, makakapare kahit aming susunduin ng aming unik iha sa trabaho kasi umuulan. Simula pa kaninang alas 5, pero tornado pala kanina. Kaya pala napakalakas ng hangin. At dito sa may Barnhorn Street ay natumba yung isang yung sanga pala, nabali yung malaking sanga at humarang sa kalsada, kaya nagka-traffic na naman. Pero hanggang ngayon patuloy pa rin ang pag-ulan. Susunduin namin yung aming anak doon sa Bandom, sa trabaho sa Bros Pizza. Yan, nandito kami, palis na kami ngayon dito alas 9:30 ng gabi. Malabo ang salamin na. Ay, may lamig, maaay na pa naman. Moist. Mga 20 minutes drive simula dito sa bahay hanggang doon. Inaalis na ko yung moist na sasakyan sa loob, hindi makikita sa labas. Bihira namang tornado rito. Simula nung ako'y dumating dito, wala pa tornado ako na experience dito. Pero kanina pala meron daw. Kaya talaga nung kalakas ang hangin. Bumili lang ako ng vitamins sa para mapredini. Paglabas ko napakalakas ng ulan. Dahil stuck na ako doon. Tapos ay nakasalubong ko pala si yung kakilala mo, si lagi natin nakikita pag naglalakad. Siya nagturo sa akin, ay may natumbang puno riyan. Sabi niya, natumba raw yung puno. Kaya nakita ko nga nandun sa gitna na kalsada, nakahambalang yung malaking sanga ng puno. Medyo mahina sa hangin ng mga puno kasi dito pagka talagang ganyang malakas ang hangin, nababali yung mga sanga. Ganun dito. Pag naman na winter, pag napuno naman ng snow, nababali rin kasi bumibigat. Lalo pagka yung freezing rain, nababalot siya ng yelo, bumibigat, bumabagsak. Lalo nung ice, snowstorm, ice storm. Yan, talagang nagbagsakan yung mga sanga ng punong malalaki. Lalo na yung mga puno dito may tanda na puputulin dahil guwang yung loob, walang laman, kinakain ng mga insekto hindi pa nila napuputol. Yun ang mga unang-unang bumabagsak, yung mga punong guwang na ang loob. Ay, kanina traffic dito nung paalis ako dyan sa Plamondo na yan. Yung isang trailer truck ng panghakot ata ng mga
ano ba yan? Yung orange cone. Nakahamba lang doon. Hindi nag-traffic. Tapos sa gilid na dumaan yung mga sasakyan, yung mga kasya dyan sa gutter, doon sa dumaan. Sabi ko, ganito sa gutter na daan. Yung pala nakaharang yung truck. Kanina pa tong pulis na to Ay, hindi pa pinuputol. Hindi pa tinatabas nga. Kaya may pulis pa dyan. At nandito pa yung pulis at nakaharang pa dito sa kanto ng Van Horn at saka Victoria. Yan, papasok doon sa street na yan. Kasi nandun pa malaking sanga ng puno. Nakahamba lang sa kalsada. Yan, magkabila yung kanto na yan. May pulis yan. Tapos, naglalakad ako, papunta ako sa metro. Tinanong ako nung isa, bakit daw, anong nangyari? Sabi ko, nakaharang yung malaking truck. Hindi makadaan. Matras na kayo. Sabi ko, gano'n din pinatras. Nag-traffic pa ako sandali. Tinatanong, bakit daw, anong nangyari? Sabi ko, hindi kayo makakadaan dyan. May malaking truck na nakaharang. Tapos sinundan pa ako ng STM bus. Yan kakakita nyo, hindi makaalis. Yung truck na lumiko dito sa may, kanina, metro. Oo. Ako yung nandun sa pinakabungad eh. Kaya buti walang nakaparada dun sa kanan. Kundi harabas ka. Nag-traffic pa ako doon sa kanto. Ang binong iba, thank you. At madalang na sasakyan pagka ganitong oras, alas 9:30 ng gabi. Kapag ang rush hour dito yan, simula alas 3 yan, hanggang alas 5. Lalo nga kanina at malakas ang ulan. Tapos may bumagsak pang puno ganyan, kabuhol-buhol na sila. Di ba alam ko saan pupunta. Ang haba ng pila doon sa loob ng Grand Prix. Parma pre. Doon sila lumulusot eh. At nandito pa lang tayo sa Long Victoria. Layo-layo pa. Kita mo mga orange cone na wala nang. Ayan, nandito nakikita nyo yung mga orange cone na yan. Pag summer, ganito kami dito sa Montreal. Tad-tad ng orange cone. Kaya nga ito binabansagan ng mga vlogger din dito sa Montreal, mga puti, Orange Cone City ang Montreal. Dahil sa dami. At talaga namang mismong kalahi nila ang nagwawala na sa daan. Talagang pinagsisipa, pinagtatatapon yung malalaking orange cone yan. Kasi nga maglalagay sila ng orange cone. Yan, tatambakan nila gabi. Mabubulog pag gising mo sa umaga. Ano na to? Bit maraming ganyan. Bantalan kung tumatulog sila, wala pa. Tapos tatambay, hindi na gagawin. 1 linggo na, 2 linggo, wala namang kumikilos na mga umagawa. Ay, nayayamot sa mga sa traffic, siyempre. Ang pinagsisisi pa, pinagtatatapon niya mga orange cone yung malalaki. Ilan yung mga nakita ko ganyan na i-video, nagbabiral dito yan sa Montreal. Puro mga puti rin yan, mga Pranse. Wala pa naman ako nakita nga kalahi natin na nagtapo ng mga ganyang orange. Mapipenalty yan. Makakasuhan ka pa. Hayaan mo na lang, umikot ka na lang din. Isa yan sa ano nila eh, kanilang propaganda rito tuwing summer. Dahil ano din, kanya-kanya ding corp. Alam mo na yung corp. Usong yan sa Pilipinas. Yeah. Maraming anak ng kontraktor dito. Napakarami daw anak ng kontraktor dito sa Montreal. Sabi ng asawa ko. Ayan. Yan ang sa mapa dito, mga pare ko. Main road, pero double parking. Ay dapat yan talaga, walang nakaparking dyan. Ang sa mapa nito, yung mga bahay, may garage naman, may parking space naman sila. Ayaw iparada ron.
dito sila sa kalsada nagpaparada, sikip na yan, tulad na nakasalubong yung bus, di dahan-dahan ka, nasasagi ka, sikip pero may bayad yan. Gusto pa nila magbayad kaysa pumarada rin sa kanilang garahe. Kung ako may bahay dyan, hindi ako paparada rin sa tabi ng kalsada. Mahagip yung sasakyan mo, gas-gas. Ayan kala mo may kasalan kasi may marami nakaparado sa kalsada. Ganyan dito ang style kasi pinagkakapirahan na yan, pinagkakakitaan na yan Tapos pagkayang may pumarada nga naman dyan hindi sa sektor, yan ang tawag na nila wala kayang penalty, babayad ka. Pumarada ka riyan, hindi ka naman taga riyan. Wala kang permit. Wala kang permit, may sticker yan ganyan ang style dito, talagang pinagkakakwartahan. Dami nilang nalilikom tapos ang kalsada rito giba-giba. Seryoso. Ayan. Ay naku, isa rin tong tulongges na to Tulongges talaga yan. Kakaliwa ka nasa pala, kanan. nasa kanan ka pa. Kakaliwa pala. Magko-crossover ka pa. Bagal-bagal. Kakaliwa ka pala, pumunta ka pa sa kanan. Magdedekari ka. Maraming driver dito sa Montreal hindi marunong bumasa ng mga sign dyan sa mga street sign. Hindi nila ini-ignore. Tsaka walang pakialam sa mga driver na nasa likuran nila. Tapos 30 na nga lang ang speed, tatakbo pa ng G's. Para ka nakikipaglibing. Pag nagmamadali ka, nakakayamot siyempre. Hindi mo naman ma-overtake kasi lalo pag kami mga kasalubong, hindi nakasunod ka talaga sa kanya. At pag in-overtaken mo naman, nagagalit. Panay na ang mostra. Makikita mo doon sa manibelo niya, panay ang mostra. What? Expression dito ng mga taga rito tataas-taas ang dalawang kamay. What? Ginireklamo. Seryoso. Ayaw umovertaken kay bagal-bagal mo, hindi ka overtaken. Saka sino may sabi na wala naman sa batas na bawal umovertake. Depende yan sa kalsada. Kung ang guhit bawal mag-overtake, bawal umovertake. Broken nga broken solid na Naka BMW ka, ang takbo mo G's, magkalisa ka na lang. Para mabilis pa ang kabayo isang labtik mo lang 30 agad ang takbo no. Yan, malapit-lapit pa tayo. Wala na akong gas kaya magpapagas. Pinagalitan ko nga yung cashier dun nung nakaraan Bakit? Ayan kita nyo mga kalsada rito sa ibang parte ganyan din, tambak ang mga bakho yan kabi-kabi lang, pero pagkatapos wala naman sa nakita mo, wala naman nagawa. Ang kalsada sira-sira pa rin. Lalagay lang nung plant packs na inaabot na ng 3 months. Hindi maganda rito ang kalakaran paggagawa ng kalsada at mga gutter, maganda, mabagal sila. Hindi katulad sa Japan. Mayroong nag-vlog sa Japan nakita niya sira yung kalsada kakain sila sa restaurant. Sabi ng vlogger, Pilipino at ating titingnan kung ilang araw ito matatapos. Di kumain. Pagkain magsilip tapos na. Ginawa na pala. Ang bilis. Kumain lang daw sila pagsilip nyo sa bintana tapos na yung kalsada. Ganun kabilis. Japan. Ayan, at anong street na ba tayo? Yung ko kasi nalimutan Dikari yan. Ayan, dala ng payong. Maglalakad pa siya simula sa trabaho niya hanggang sa metro. Mga 10 minutes. Dikari ito pa Sherbrooke 138 West.
10 minutes eh walang payong. Kami yung bus, banggain mo na yung orange ko. Sa bagay, wala namang, ay maambon pa rin nga. Yung isa naman ngayon magpapasundo maya-maya. Alas 12 na, tutulog pa ba ako? Baka masipon nga naman, tama. Hindi, lalakas pa ang ulan eh. Pabugso-bugso yung ulan eh. Yan at lapit-lapit na kami. Yan, itong kalsada nila sa kanto na yan, dito na tayo. Ito, tulad to, matagal na to. Yung ginagawa na yan, matagal na yan mga orange ko na yan sa kalsada. Yan, ito ang buhay namin dito sa Canada. Yan, ayan, nakausulit pa. Yan, dito na tayo sa kanto. Yung Pizza Bros. Yung aming Ako inabot pa ngayon. Inang ang bus na to. Ayan. Ayun, yun, nakikita nyo mga par ko yun. Pizza Bros. Yan, kami papagasolina lang muna din sana. Mura ang gasolina rin eh. Ay, mahal ngayon ah. Mahal ngayon. 169. At naka-stop pa. Kano ba nung nakaraan? Mahal din. 150 something. Ayan. Pinakamura kasi Wednesday. Tika-tika ang ulan, kaya na masama yung ganyan. Hop, ayaw. Ba't ka naman napapagod? Wala ko hindi siya hihinto, dire-diretso eh. Ayan, papasok kami muna dito sa gasolinahan. Ito ka na pumasok sa gilid. Ay, sira ata. Yan, wala, libre din sa kanan. Ano ba itong sasakay na sundan mo? Lincoln. Yan. Number nito. Lincoln pa yung nasundan namin, oh. Masasakyan ata ito ni Diskaya. Yan. Tingnan mo nga kung ano number yan. Dito kasi walang gasoline boy. Ikaw mismo ang maggagasolina. Yan, tulad niyan, maggagasolina yung babayadan mo muna doon sa counter o magkano ang ikakarga mo. Yan. Tapos ikaw na magkakarga yan, tulad niyan, yung mama na yan. Oh. Siya nagkakarga dito, kanya-kanyang karga rito. Pero dati, nung hindi pa nagpa-pandemic, yung mga ilang gasolinahan dito, merong gasoline boy, kaya nasasakayan ka lang din. Sila na nagkakarga. Simula nung nag-pandemic, lahat na. Wala nang gasoline boy. Lahat ng driver siya maggagasolina sa sasakyan mo. Yan, ganito ang style ngayon dito. Yan, nandito na yung asawa ko. Yan, pipindot na ganyan. Siya maglalagay. Gasolina yan. Kanya-kanyang gasolina rito, kanya-kanyang karga rito. Hintayin mo lang mapuno. Yan, at palabas na tayo ng gasolinahan. Dito lang kami sa tabi, bilang paglagpas ng kanto na to. Yan ang aming pupuntahang Pizza Bros. Anong oras ba labas niya? Anong oras na ba? 5 minutes. Alas 10 ang labas ng anak namin eh. At hihintay namin. Ay, pwede pala tayo dyan sa ano Nasa gitna na siya. Banti ka na. Oo nga. Nasa gitna ka na. Nakaharang ka dyan. Tapos aatras ka. Pero makakatras dyan. Bungol din.
driver dito eh. Nasa gitna na, minto pa. Lumagpas na siya. Dariusip. Inabot siya ng ilaw. Nandun na siya sa gitna eh. Hindi, ano siya, bata pa. Ano? Mali. Nakabara ka na dyan. At ito yung pinagtatrabaho ng anak namin na babae. Yun, nandun ang anak namin nag-aayos na, naglilinis-linis na. Yan o, Pizza Bros. Yan. Yan ang pinagtatrabaho ng aming anak. Kapata dito yung maagang nagtatrabaho. Pizza Bros. Ating kukunan ng picture. Yan. Yun, nandun ako natatanaw niya. Yun ang aming anak, nasa lubat. Lalabas niya, alas 10. Isa na lang ata tao Phoenix mo na ka. Yung na nandito na tayo. Hindi yan lalabas, syempre. Hindi pa tapos ang gagawin niya dyan. Ayan, hanggang dito na lamang mga parikoy. At maraming salamat sa inyo lahat, lalong-lalo sa mga bagong subscribe. Maraming salamat po at pakivisit at ninyo ang ating old videos at makikita nyo ron mga ating nagawa na ng content na mga pasyalan dito sa Montreal. Bye bye!